So sa GCash, again, disclosure lang ulit, ano? Wala akong fees na na-receive from GCash, no? At pero pag ginamit ko to sa social media ay we will earn advertisement dollars for this one. And all of these are my personal opinion only and does not constitute advice. Okay? So, ito yung aking GCash account. So, pagka-clinic mo yung nag-login ka na, no? So, ito yung wallet ko, 153 lang yung laman. May savings ako na 21,384 dyan, ano? Tapos, so yung savings niya yan ay nakalagay yan. At ito na yung isusumbong ko, no? Na nagla-login ako kanina diyan sa savings account ko na yan. Uno Bank yan eh. Uno Bank. Oh, good luck. Tignan ko nga kung okay na siya ngayon. Kasi parang the few times na ginagamit ko itong GCash with Uno Bank, parang 2 beses na ako na ganyan, unavailable siya. Eh, paano kung kailangan kong magbayad, di ba? Kasi usually, ang ginagawa ko po, no? Kaya makita nyo dito, maliit yung balance ng nasa GCash. Kasi pag nasa GCash wallet, hindi yan kumikita eh. So, skip. Okay. Uno. Ayan, naglo-load na siya. Finally, naglo-load na siya. Pero kanina, hindi siya available, no? Kasi hindi nag-earn ng interest yan eh kapag nasa wallet. So, very small amount lang yung nilalagay ko dyan. Tapos, sa ano ako, sa nagsisave ako no, sa Uno Bank. But I remember I placed it at sa Uno Bank dati kasi nga mataas yung interest rate niya. Okay? Pero magkano yung nasa rate niyan ngayon, Annalyn, sa Uno Bank? Hindi ko matandaan eh, pero dati promo 'yon, tapos natapos na yata yung promo. Ayan. Tapos you can actually also go to dito no sa G-Invest. Okay, pag i-click natin yung ito, when you click this one, no, G-Invest, okay, ay may mga options kung paano tayo mag-invest, okay? So here ay ako dito ako nagpunta no sa G-Funds ako gumamit. So yan yung clinic ko, and this is ayan yung pinasok ko before, and this is my portfolio under G-Invest now. So maliliit na account lamang po no yung aking ginagamit diyan ngayon, no? Okay, so February 5, 2025, yung building and fortifying your investment. Okay, 4.25% yung sa Uno Bank. Okay? So ito yung exposure ko ngayon diyan. Syempre tinatry ko lang to para mapakita ko sa inyo, no? Pero syempre may caveat na naman ako nakasunod diyan. So if you take a look at this, so I used BPI under G-Invest for an index fund, no? The PSEI index fund. Tapos nag-peso bond fund ako sa Atram at saka money market fund sa Atram din. Okay? So tandaan natin to ha, ang balance ko na ngayon dito ay 29,598.5 doon sa BPI ko na investment, no, sa stock index 'yan. And then Atram ay 1,062, tapos 555 naman sa money market fund na 'yan. Okay? So, tignan natin itong sa Atram. Okay. Ito muna. Makikita nyo dito ngayon yung aking exposure sa Philippine stock, doon sa Philippine Stock Index na fund. So, ang naipasok ko nung June 17, 2022, 10,000. June 24, another 10,000. October 17, 2022 ay 5,000. So, 25,000 yung pinuhunan ko at that time. Okay? Pero magkano yung value niya na sinasabi natin kanina? Ayan. 27,000 pesos. Ay, sorry, 29,598.
no? Ito 29,598.52. Okay? So kung titignan natin dito ngayon, okay. In-approximate ko, no? June 20, 2022, ang value ang value ng stock market nung bumili ako ay 6,217.56. Ang value niya ngayon ay 7,257. So, that's about mga 18% na return for 2 years. So, mga nasa 9% siya, no? Yung October, mas bumaba ng kaunti. So, marginally ay mas kumita ako, no? On those. Okay. No, so why am I showing this, ano? Kasi marami ang mga nagpupunta sa stock investing, pero ang ginagawa nila ay individual stock trading. So bibili sila ng Jollibee, bibili sila ng SM, bibili sila mga ganyan-ganyan. Na feeling nilang galing-galing nila, ganyan. Pero actually, mahirap gawin 'yon. Kaya kung kayo po ay pupunta sa sa stock market, ay mas maganda for me na index, no, stock index investing yung gagawin natin. So you buy a chunk of the whole rather than buy one by one. So yun yung isa na gusto kong share sa inyo dito sa GCash. So dito rin sa GCash ko, dito makikita nyo, no, as I said, meron tayong ATRAM na peso bond fund at saka money market peso money market fund, no? So ang nilagay ko dito sa ATRAM na yan ay 1,000 pesos sa peso bond fund noong September 20, 2021. Tapos noong November 20, 2019, yung 500 pesos na nilagay ko sa money market fund ay worth, ano na ba ngayon? Magkano na siya kanina? 555, no? 0.77. So, mas mababa talaga yung mga ano niya, mas mababa talaga yung mga kinikita kapag bond fund or money market fund yung paglalagyan natin. Pero for me, it's safer, no? Kasi if you take a look at this, yes, up ako now, no? Up ako now. Pero ano yung kasiguruhan na pagkailangan ko ng pera ay nandyan siya sa up at hindi dito sa down na to? Or worse, baka dyan pa, no? Magkaroon pa ng ganyan ulit na event. Kaya yung uncertainty with the stock market, yan yung hindi ko gusto, no? At least dito sa ano, if you take a look at the peso and the peso bond fund and the money market fund, mas ano siya, mas stable siya, no? Mas pataas, ang trajectory niya ay mas pataas. Compared kapag titignan mo dito sa stock market, ito makikita nyo naman sa ano sa GCash mismo. Ayan, no, pataas pababa siya, ganyan. Nakakakaba. Ayoko ng investment na nakakakaba. And that's the reason why makikita ninyo konti lang yung amount na nilalagay ko diyan, no? So ano ba yung mga prerequisites natin, no, to stock market investing? Okay? So dapat gumawa muna tayo ng financial plan natin na mako-cover niya until retirement natin, because for me, the stock market is not really a good way to invest for retirement. Para sa mga life goals natin na typical, kung pangpabahay natin yan, pangpaaral ng anak, pang retirement natin, health fund natin, it's not a good investment kasi kung titignan mo, ito yung 10-year performance ng stock market. So nandito siya noon 7,205, no? November 3, 2014. Ngayon ay November 6, 2014. Nasa 7,257 siya. Sa parang kung titignan mo ay ano lang siya. Halos pareho lang siya. Actually nag-decrease pa nga yan because of inflation, 'di ba? And if you look at it, parang paano kung kinailangan mo ng pera, nandito yung market, di luging-lugi ka. Ang hope kasi ng mga tao ay pag kinailangan nila ng pera, nandito sila sa peak. Pero what are the chances na matatimingan mo ang market? Very, very slim. Okay? So, kaya kailangan ay gumawa tayo ng financial plan natin at i-match natin yung ating life goals. So, yung mga life goals natin, kung ito ay
retirement, pampaaral, pampabahay, Ah, pagbabayad ng utang, ICT, some ganyan. additional cable trays. Ay, pero And it's more deep. parang kailangan nating ma-mute ano. Ayun. So kailangan natin na tignan yung mga um, bagay na yon, yung mga life goals natin. And for me, hindi stock market ang sagot no for those. Tapos dapat may emergency savings din na tayo ha na 9 times equivalent your monthly expenses. Kung wala pa, huwag kang mag-stock market. Maximum SSS Pag-ibig and PhilHealth contribution na tayo. Meron tayong health insurance, zero consumer debt, meron tayong capital protected investments for retirement and other priority life goals. At least meron tayong 2,000 learning hours on how to do stock investing. So kung wala ka niyan, for me, hindi dapat ito yung papasukin mo. So kahit, ano yung sinasabi ko dito? Ang dali-dali na kasing pumasok sa stock market ngayon because of our digital payment platforms, katulad nitong sa GCash nga. Pero is it the right investment for you? Kayo ang makakasagot niyan base sa life goals ninyo. And based sa aking evaluation sa mga life goals ng mga Pilipino, hindi stock market ang kasagutan. Pero makulit ka eh. Gusto mo talaga na mag-try. Eh sir, tinuruan mo ako ng GCash eh. O, try ko lang. Parang ikaw, tinry mo din, di ba? Ganon. O, papilit ka, ito yung gawin mo. So, the stock market is volatile and unreliable. So, yun na, same level lang yung stock market ngayon. Sa level nito 10 years ago, ito, galing yan sa ano mismo, no? Sa market, yan yung um, patunay na hindi nagbago, 'di ba? Eh nakita natin yung ano, 'di ba, yung trend nung sa Pag-ibig MP2 that I showed earlier, mas maganda, mas marami tayong pera doon. So, ang gagawin mo, please, kung kayo po gagawin nito, no, limit your exposure to 1% of your total assets or monthly income. So, kung ang iyong monthly income ay 100,000 pesos, 1,000 pesos lang yung pwede mong ilagay sa stock market. For me, in my opinion, kung gusto mong sumubok sa stock market. And then, do index investing. Katulad nung ginawa ko, no? Na ang gagawin natin ay pipili yung ano to? Stock index. Yung pinili ko, hindi specific na company, hindi San Miguel, hindi Banco de Oro, hindi Philex, ganyan. Dapat yung Philippine Stock Exchange Index yung pipiliin natin to be able to save, no? And ulitin ko lang, may mga safer investment options tayo. SSS Pag-ibig, government bonds. Pwede ring mag-rental property and land banking. Kailan yung date natin yan ng rental properties and land banking natin? I think baka sometime June or July yan next year. Mas okay yon. Pwede rin tayong mag-money market funds and bond funds, no? At yun yung ano natin. Yan yung gusto natin na gawin. Okay? Pag dito binalikan natin itong ano no, itong sa G-Invest natin. Ito yung sinasabi ko na G-Stocks, yan yung makakapili ka ng isa-isang mga stock, no? Pero ako I suggest wag yan yung gagawin ninyo because it's going to be really like gambling because for me to be able to invest in these stocks na iisa-isahin mo siya, kailangan talagang aralin mo kung ano yung mga stocks na yan. 'Di ba? Eh wala, you don't have the time to do that. Ako nga walang oras eh, no? So, mas dito tayo, dito sa index funds, no? Sa diyan natin siya kukunin. Okay? So, yan yung sa so yan, no? Pwede tayong mag-online investment sa GCash. Peso fund, money market fund, stock index fund, no? Pero para sa akin nga, doon muna tayo sa Pag-ibig SSS kung kaya naman.